Ayan, hindi po siya napalo. Oh. So issue po to ng Honda Click version 3. So aalamin po natin kung ano po yung naging problema nito mga ka-idol. Yan linya. Pagka hindi po tumilaw, ibig sabihin niyan may putol po yung linya na to. So test light po natin. So yan, umilaw po siya mga ka-idol. So ibig sabihin po niyan, okay po yung linya ng ating graph. So check po natin kung gumagana na po yung kanyang odometer po mga idol, yung gauge. So yan po, gumagana na po siya. Yan, kung makikita nyo naman po, pumapalo na po siya ngayon. Hindi po katulad kanina, pag po pinaikot natin yung gulong, hindi po siya gumagana. Ngayon po, gumagana na po. So yo, what's up mga ka-idol? Ito may panibago na naman po tayo ditong gagawin. Meron tayo ditong Honda Click version 3. So ang problema po nito mga ka-idol ay hindi na po gumana yung kanyang speedometer. Hindi na po na palo. So ito po mga ka-idol, buksan po natin. So start po natin. So hindi na po siya pumapalo. Ayan. Pag naikot po yung gulong na yan, dapat napalo na po siya. Ayan, hindi po siya napalo. Oh. So issue po to ng Honda Click version 3. So aalamin po natin kung ano po yung naging problema nito mga ka-idol. Ayan. So bago natin ito umpisahan, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayo update sa mga video ko i-upload. So tara na mga ka-idol, umpisahan natin to. Let's go! So umpisahan na po natin. Una natin gagawin mga ka-idol, ito. So, nandito po yung kanyang sensor ng speedometer. Ayan. Ayan po yung babaklasin natin. Ito tong cover na to mga ka-idol. So, kuha lang tayo ng pambaklas na to. Allen 5. Ito po yung nangyayari sa mga Honda Click version 3. Nawawala po yung kanyang speedometer. Hindi po siya napalo. Tanggalin niyo po yan mga ka-idol. Yung cover na to. Tanggalin natin itong shock. Ayan. Tanggalan po natin mga boss yung cover. So ito po yung kanyang sensor po ng speedometer. So, tanggalin po natin to at i-test po natin yung mga wire nito. Tanggalin natin tong tape. So, may makikita po kayo ditong wire. Kulay po niya ay kulay green na may lining na black. Ito po yung ground. Tapos meron ditong pink na may lining na green. Ito naman po yung papunta ng speedometer doon po sa dashboard. Tapos ito naman po yung positive niya, yung black na may lining na white. So i-test light po natin to, titingnan po natin kung gumagana po yung mga linya. So ito po i-test light natin, itong dalawang to. Itong black na may white, tapos ito naman green na may lining na black. So yan po yung i-test light natin mga ka-idol. So kukuha lang po tayo ng test light at para malaman natin na kung ayan po talaga yung sira. So ito na po mga boss, i-test light na po natin to kung gumagana po ba yung linya. So ito po yung positive. Yan, ito pong black na may lining na white. Tapos ito naman yung negative, yung green na may lining na black po. So ito po mga ka-idol, binaklas po natin dito yung cover ng battery. So pag po tayo magte-test light, para po malaman natin kung yung positive po ay, kung positive po yung tinetest light natin, kailangan po natin yung ground po dito po natin ilalagay sa body ground po ng battery. Yan, dyan po natin ilalagay yan, yung ground ng ating test light. Tapos kung positive, kung negative naman po yung ating itetest, kailangan po yung
yung ground ng ating test light ay nandito po sa may positive po mga ka-idol. Yan, dito natin lalagay pagka positive po yung ating itetest. So ngayon po, ang itetest po muna natin ay positive. Yan, positive. Negative po muna pala mga ka-idol yung ating itetest light. Ito po, nagduksong kasi ako kasi maigsi po yung aking wire ng test light. Yan, nagduksong tayo ng wire para dito na lang natin iipit. So una po nating itetest ay yung body ground po, yung ground po nito mga ka-idol. Ito po, yung green na may lining na black. So testing po natin yan kung gumagana po mga ka-idol. Ito po ay nasa positive po natin inipit. Tapos i-test light po natin to. Itong green na may lining na black, dapat po iilaw po siya kung buo po yung kanyang linya. Pagka hindi po tumilaw, ibig sabihin niyan may putol po yung linya na to. So test light po natin. So yan, umilaw po siya mga ka-idol. So ibig sabihin po niyan, okay po yung linya ng ating ground. Itong green na may lining na black po, okay po siya. Ayan o, may ilaw po siya. Tapos next naman natin yung kulay black na may lining po na white, yung positive po. Yan, i-test light po natin to. So gagawin natin dito sa wire na to ay ililipat po natin sa ground po ng battery. Yan, ilipat lang po natin. Lipat lang po natin mga ka-idol. Dito po sa body ground ng ating battery. So, nilipat na po natin sa ground ng battery. Tapos i-test light naman po natin mga ka-idol. Ang test light po lang natin kanina ay ground. So nagana naman po siya, nailaw. Ibig sabihin yan okay po yung kanyang linya. So ngayon po ang test light natin itong black na may lining na white. So ito naman pong ground ng test light, dito natin ididikit po mga ka-idol. Yan. Tapos para malaman natin mga ka-idol ay kailangan nating isusi. Isususi natin mga ka-idol. Ayan o. Tapos sabay i-test light natin tong black na may lining na white po. Ito po yung positive. So test light po natin mga ka-idol. So ayan po, hindi po siya gumana. Ayan o, hindi po siya umilaw. So ibig sabihin po niyan, ito po yung nag-loose kaya hindi po gumagana yung ating speedometer. Yung takbo po ng ating speedometer po hindi po gumagana. Ito po yung may problema po mga ka-idol. Itong black na may lining na white. Ayan po siya oh. Hindi po siya nagana kahit i-test light po natin. Hindi po gumagana. So ang gagawin natin mga ka-idol ay babaklasin natin to. Susundan po natin yung wiring nito. Baka po may naputol dito mga ka-idol sa ilalim. So baklasin lang po muna natin itong air cleaner po mga ka-idol. Baklasin lang po natin yan. Tara, baklasin natin. So mga boss, tanggalin natin tong airbox nya. Tanggalin po natin. Dito yan sa ilalim. Baka naipit eh. Ayun nga mga idol. Kita ko na agad. Yan o. Kung makikita nyo naman, ilaw natin. Umusbong agad dito. Nakita ko po agad ang problema. Kaya ayusin lang natin yung camera. Ayusin lang natin yung camera. Ayo, kung makikita nyo mga idol, ay putol po. Kaya kung makikita nyo yung kulay anong yan o, dami, may mga tama. Ayan o, putol po. So bubuksan po natin yan, tanggalin lang natin to para maluwag po yung ating pagtalagay dito, o kaya tukuran na lang natin. Tapos tanggalin natin yung wire dito. Yeah. So duksungan na lang natin ang wire. Isin lang natin. Tukuran natin panibago. So ayan mga boss, na itukuran na po natin dito. Ito po mga kaidol ay
tutuklapin po natin at para maduksungan natin yung naputol na wire. So anuin po natin mga kaidol, talupan po natin. Parang dalawa yung nadamay ah. Yan mga boss, pagka ganito po yung problema ng inyong Honda Click, pag hindi po gumana yung speedometer niya mga kaidol, yung iba po kasi pagka hindi po gumana yung gauge doon ng speedometer, ang ginagawa nila, nabili po agad ito po, itong sensor na to mga kaidol. Ito po agad yung binibili nila, pero hindi naman po pala yun yung mga sira. So pag po kayo bibili nito mga kaidol, siguraduhin nyo po munang i-test tong mga wire na to bago po kayo bumili ng ganito sensor. Yan, para hindi po kayo magastusan. So pumunta po kayo sa may maalam mag test light, or kayo po mga kaidol, kakayanin nyo naman po mag test nito kahit po kayo na lang. Yan, gamit lang po kayo ng ganitong test light. Panoorin nyo lang tong video na to para may idea po kayo sa pagte-test light, pagche-check po nitong mga wire na to. Yun lang po mga kaidol, tuloy na po natin. Talupan lang natin tong mga wire at para po maduksungan natin. Ito po mga kaidol, ito po yung naputol. Ito pong black. Ayan, yung black na may lining na white po, kaya po hindi gumana dito. So mamaya po ite-test light po natin yan pag naiduksong na po natin to. So ang gagawin ko dito, duduksongan ko na po siya para hindi na po siya umulit ng maputol po mga kaidol. So duksongan lang po natin to. Talupan lang po natin tong wire. So yan, talupan na po natin. Pwede naman po pala kahit di na natin duksungan, ihinang na lang po natin. So hinangan po natin itong mga kaidol. Yan, dinuksong na po natin yung wire na naputol. So kuha lang tayo ng solenoid. So yan po mga boss, hinangan na po natin ito. Ito pong naputol na wire. Ayan po mga ka-idol, na hinangan na po natin yung naputol na wire. Balutan na po natin na rin. Ayan, nabalutan na po natin mga boss. Ayan, nabalutan na po natin ng electrical tape. Pinapala na po natin siya mga kaidol. Tapos yung naputol po ay dinuksong na po natin, hininangan po natin mga kaidol. So ngayon naman po, balik po natin to. Tapos i-try po natin i-test light tong sa wire po. Ito po mga boss. Yan. So ngayon po, i-test light po natin yung black na may lining na white po. So kailangan po pag nag-test light po na tayo nito mga kaidol, ay kailangan po nakasusi. So isususi po muna natin. Ayan. Kailangan po bukas po yung susi pag po tayo nagte-test light. So dito po ulit natin ilalagay yung ground po ng ating test light. So ngayon po, susubukan po natin ulit. Kanina po hindi to umiilaw itong black na may lining na white po mga kaidol. Ito po siya. So ngayon po i-test light na po natin. Dapat po umilaw na po ito mga kaidol.
So test light po natin. So ayan na po siya, gumagana na po mga ka-idol. Umiilaw na po yung black na may lining na white po. So goods na po yung wire na to mga ka-idol, at saka tong green. So kung ito naman po mga ka-idol yung naputol, itong kulay pink na may lining na green. So pagte-test light po nito mga ka-idol, hindi po tayo gagamit ng ganito. Gagamit po tayo ng tester. So tester po yung kailangan natin gamitin dito. Dito po sa may pink na may lining na green po. Kasi ito po ay papunta po doon sa may dashboard. Diretsuhan po yan yung pink na may lining na green. So good sa po lahat mga ka-idol. Gumagana na po lahat yung kanyang wire. Nakita natin yung putol, yung black na may lining na white. So goods na, ibabalik na po natin ito mga ka-idol, at titingnan na po natin kung gumagana na po yung kanyang speedometer po mga ka-idol, yung sa gauge po niya. So ikabit lang po natin to. Po mga boss, naikabit na po natin at nag-coveran na rin po natin yung battery. So ngayon po ay tetestingin na po natin kung gumagana na po yung kanya milyahe po mga ka-idol. Ito pong gauge niya dito sa dashboard po. So testingin po natin, ay susi natin, at ano natin mga ka-idol, start natin. So check po natin kung gumagana na po yung kanyang odometer po mga ka-idol, yung gauge. So yan po, gumagana na po siya. Yan, kung makikita nyo naman po, pumapalo na po siya ngayon. Hindi po katulad kanina, pag po pinaikot natin yung gulong, hindi po siya gumagana. Ngayon po, gumagana na po. Yan po mga ka-idol. So, gumagana na po yung ating odometer natin, yung gauge natin dyan, speedometer. So dito po yung naging problema niya, naputol po yung wire. So pag po na nangyari po ito sa mga motor nyo na Honda Click po, panoorin nyo lang po ito mga ka-idol, at i-check nyo lang din po yung ginawa ko dito sa Honda Click version 3 po. So ayan po mga ka-idol, oh. Gumagana na po siya. So yun lang po mga ka-idol. Kung may natutunan naman po kayo sa akin sinare na video, bago po ang lahat mga ka-idol, kung bago pa lang po kayo sa akin YouTube channel, please like and subscribe, at huwag nyo na rin po kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga video ko i-upload. So yun lang po mga ka-idol, pakipollow na rin po sa FB page para lagi kayong update doon pagka tuwing mag-upload tayo doon ng video mga ka-idol. So yun lang, maraming salamat. God bless po mga ka-idol. Goods na po.